sikat na vlogger, or sabihin ko ng sikat na mga vlogger dito sa Canada na personal kong kakilala na umuwi dahil hindi pinalad dito sa Canada. Pinoy ako! Alas 6 na ng hapon. Lalabas ko lang sa trabaho. At as always, dito tayo sa highway na tinatahak ko pauwi ng bahay. So it's almost like 30 minutes na travel pauwi. Kaya sayang naman, di ba? Sa buong 30 minutes wala akong gagawin. Might as well make it productive. Okay. So pag-usapan natin, mga kababayan, buhay-buhay natin. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para malaman niyo po yung buhay namin dito sa Canada. At kung may mga katanungan kayo, lalo na sa mga gusto rin makapunta dito sa Canada, anong mga pathway ang available sa inyo? So may iba't ibang paraan, mga kababayan. Sa ngayon, syempre alam nyo naman na nagkakaroon ng pag-iigpit dito sa Canada. Pero it doesn't mean na may pag-iigpit ay imposible na makapunta dito. And kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito, I would highly recommend na magkanda kayo ng own research ninyo para alam nyo yung buhay na tatahakin nyo dito sa Canada. Ano ba yung mga pathway that will lead you to become a permanent resident dito sa Canada? So may mga iba't iba po kasing mga pathway na pwede ninyong tahakin. So pwede kayong mag-temporary foreign worker. Although sabi ko nga may paghihigpit sa mga temporary workers at sa mga international students. Kung maaari kayong makapunta rito as landed immigrant, why not? Diba? Kung sakali makakapunta kayo dito, pag-aralan nyo din, mga kababayan, yung cost of living namin dito para prepared kayo, handa kayo sa buhay na tatahakin ninyo. Kasi ayoko naman na halimbawa, after nyo makapunta dito tapos hindi kayo nag-conduct ng enough research, baka magsisi kayo. Kaya sabihin nyo, bakit sinasabi mo na baka magsisi? Baka magsisi in a sense na una, hindi kayo handa kasi na pumunta dito. So pagdating nyo dito, hindi nyo pala napaghandaan yung cost of living dito, diba? That is one thing na dapat yung i-accept pagdating nyo rito. And kung darating naman kayo dito na temporary foreign worker, so alamin nyo din ano ba yung mga pathway na maaaring maging permanent resident kayo. Kasi baka mamaya balak nyo pala maging permanent resident, diba? Which is, karamihan naman po na nagpupunta dito, gusto nilang maging permanent dito. And kung halimbawa inabutan kayo ng mga paghihigpit dito, kasi sinasabi nung iba na may mga umuwi daw na galing dito sa Canada kasi hindi pinalad. So yung kapalaran kasi ng isang tao nasa, kumbaga, hawak niya yan May kanya-kanya tayong kapalaran sa buhay may kanya-kanya tayo mga desisyon sa buhay
na tanging, kung halimbawa, syempre, nag-decide tayo on our own, sino po ang may accountability sa ating mga desisyon? Accountable po ba yung iba sa ating mga desisyon? Hindi po natin pwedeng isisi sa ibang tao yung ating mga desisyon kasi desisyon natin yan di ba? Tama po ba yung mga kababayan? Pwede mo bang isisi, halimbawa, sa isang vlogger or sa isang influencer ang iyong kapalaran? Pwede mo bang isisi sa kanila? Di ba? Hindi. Kasi ikaw ang magde-decide on your own Halimbawa, may napanood ka na isang vlogger na sinasabi nila maganda dito sa Canada, maganda ang kanilang karanasan dito sa Canada. Hindi mo pwedeng isisi yung magiging karanasan mo doon sa naging karanasan niya. Na kung halimbawa, sinabi ng isang vlogger, maganda raw ang buhay dito sa Canada. Ngayon, pagpunta mo dito, iba yung naranasan mo. Nagkaroon ka ng mga challenges. Hindi mo pwedeng isisi sa kanya yun. Or kung halimbawa naman, sinasabi nung iba na hindi maganda dito sa Canada, may napanood kang video. Yun naman kasi, base yun sa experience nila. Di ba mga kababayan? Kaya, ang tao kasi may kanya-kanyang karanasan Maaaring maganda ang kanyang karanasan, maaaring hindi maganda ang kanyang karanasan. Yun, base yun sa kanyang experience. Okay? Now, at ito, merong ako share sa inyo na true to life ang sabi nga nila true to life totoong karanasan ng isang, hindi lang isa sabihin natin may mga kakilala ko na umuwi talaga ng Pilipinas. Dalawa doon sa kakilala kong yon, influencer din mga kababayan, vlogger, sikat na vlogger, or sabihin ko ng sikat na mga vlogger dito sa Canada na personal kong kakilala na umuwi dahil hindi pinalad dito sa Canada. Totoo po yan mga kababayan, personal kong kakilala na inabutan ng mga changes dito sa Canada na umuwi. Okay? Umuwi na desisyon nilang umuwi mga kababayan. Kasi parang yun nga sinasabi nila sa akin, inabot sila ng paghihigpit dito sa Canada, so they chose. Okay? Yun yung word na gagamitin ko, they chose to leave this country and go back to our home country, which is the Philippines. And yung isa sa kakilala kong yun na influencer ay pupunta ng ibang bansa, hindi Canada na, iba ng bansa. So yung huling pag-uusap namin, yun yung sinabi niya sa akin, na nakahanap siya ng opportunity dun sa bansang yun, kaya dun siya pupunta ngayon. At siguro, syempre, pagpunta niya doon siya ulit mag-uumpisa ng buhay niya doon. At I know for sure, nagagawa siya ng content sa magiging buhay niya doon sa bansa yun. Kasi dati, ang content niya is buhay Canada. Kasi nandito siya sa Canada. Ngayon, magiging buhay doon na lang sa bansa niya. Okay. So personal po na mga kakilala natin yung mga yan, mga kaibigan natin na umuwi from Canada. At meron talagang ganun nangyayari, kaya nga po sinishare ko sa inyo. Diba? Sinishare ko sa inyo yung realities here in Canada. Merong mga pinapala dito sa Canada na hanggang ngayon nag-i-stay pa dito sa Canada. Ako, I wouldn't claim it na
isa ako sa pinalad, pero ang masasabi ko lang hanggang ngayon na andito pa po ako sa Canada. And that was since 2010 po nung dumating ako dito sa Canada. So kung 2010 yon, 2025 na ngayon, so may 15 years na po ako dito sa Canada. Di naman po, kakahapon lang din ako dumating. I'm not bragging about it. Sinasabi ko lang para masabi ko sa inyo na kahit papano may konting years of experience na ako dito sa Canada. Sabihin na natin konti lang yung 15 years. At nanggaling na rin po ako sa mga multiple jobs. Hindi lang po isang trabaho ang pinasok ko dito. Nung dumating po ako dito, I was like the most of the people here, or most of our Filipino fellow Filipino na mga kababayan, na temporary foreign worker din po ako nung dumating ako dito. So after 3 years almost, tsaka ako nagkaroon ng permanent resident status dito. And then so from Tim Hortons, lumipat ako dito naman sa Edmonton area para maging cleaner. So from cleaner, marami po akong mga companies na napasukan bilang cleaner. Nagtrabaho na din po ako sa gasoline station dito. And ngayon nga, nasa sales ako ngayon. So, yan po mga kababayan. Konting overview lang, nabanggit ko lang naman about myself. And yun nga, ang buhay dito sa Canada, may kanya-kanya kaming mga kapalaran dito. Merong sabihin na natin or gamitin na natin yung word na merong pinapalad or sineswerte dito. Meron din namang hindi sineswerte at talaga namang umuuwi ng Pilipinas at nakakahanap ng ibang opportunity sa ibang bansa. Okay? So, hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan sa ating small kwentuhan habang ako'y bumabiyahe. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more videos to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat.